Ang isa sa mga matunog na pangalan ngayon na baka sumali dito sa PBA draft ay si Kobe Paras at posible nagagawa ang San Miguel Beer ng paraan para makuha ang serbisyo nito. So nakikita natin ngayon syempre, alam natin na baka ito si Kobe Paras ay isa sa magiging top picks. Pero kailangan natin i-considera na ang pipiliin ng mga teams ngayon syempre ay big men. At sino-sino ba yung mga pwedeng big men na sumali sa draft? Siyempre si Justin Baltasar, si Kai Badungay, si Will Gosum, Michael Phillips. So malamang if ever na sumali itong si Kobe Paras dun sa draft, baka pang number 5 siya. Dahil siyempre ang priority dyan ay kumuha ng malalaki at itong si Paras ang laro niyan ay guard. So kung sakasakali na itong si Paras ay maging number 5, makukuha siya ng Northport Batampier. O kaya ay Phoenix Fuel Masters. Depende do sa final computation nung kanilang magiging posisyon dito sa draft. Ibig sabihin, madali nang makukuha ng San Miguel Birian lalo na kung Northport ang merong pick. Dahil syempre, pwede nilang i-trade for example si Vic Manuel para dito sa pick ng Northport at magagamit na nila itong si Kobe Paras, makukuha na nila yan. Bakit naman kukuha ng isa pang guard ng SMB? Well, sa tingin ko, pwede na nilang i-trade itong si Simon Enciso. O di kaya naman, sabi nga ng ibang insiders, kung buhaya daw to si Terence Romeo talaga at may mga nagsasawa na sa kanya sa management ng SMB, pwede nilang i-trade yan. Pero sa tingin ko hindi i-trade ng San Miguel ito si Romeo. Malamang ang i-trade nila ito si Vic Manuel at baka itong si Jeron Teng o di kaya si Simon Enciso para makuha nila ang serbisyo ni Kobe Paras. Kung sakasakaling makuha ng San Miguel Beer yan, alam natin na may international experience na ito si Kobe Paras. At syempre, malaking maitulong niya sa San Miguel dahil hindi na siya parang yung rookie na mangangapa pa. Kaya sa tingin ko, magiging malaking bagay yan kung dito sa San Miguel Beer mapunta at makapaglaro para matulungan yung lineup nila. Ayon dito sa mga latest post na lumalabas, mukhang tuloy na itong pag-trade kay Gio Halalon. Kung pagbabasehan natin yung reaction ng mga fans ng Magnolia, maraming disappointed dahil sa tingin nila, mas maganda kung matrade dito si Paul Lee dahil mas malaki na iitulong dito si Halalon in terms dito sa quality ng play dahil si Halalon ay isang defensive at offensive player. Samantalang si Paul Lee mostly sa offense yan kilala. Pero mukhang buong na loob ng management na ito si Gio Halalon ang ite-trade. Sa ngayon wala pang official statement pero matunog na baka ito ipalit dito kay Stephen Holt. Ang initial report kasi gusto rin ng Hinebra itong si Holt. Pero mukhang ang mangyayari baka ito si Arvin Tolentino bigay sa Hinebra samantalang si Holt naman dito sa Magnolia. Kapag yan natuloy, nakapanghihinayang para dito sa Terra Firma dahil alam naman natin lahat na ang gusto ni Coach Jana Del Carder manatili yung core lineup nila para naman magkaroon ng chance ang Terra Firma na makakompete lalo na at ang ganda ng pinakita nila dito sa quarterfinals. Sa ngayon, masasabi natin na itong si Gio Halalo naman kung matetrade sa Terra Firma, magkakaroon sila ng isang defensive player na magagamit at plus nakaka-score din ito. Pero syempre, iba pa rin yung Stephen Holt. Of course, this is assuming na si Holt ang magiging kapalit. Hindi pa natin natitiyak. Baka ibang player, baka si Wami Tiongson yan. Hindi rin natin masabi, baka masama na si Calvin Abueva doon sa trade at mapunta na to sa Converge. Maraming possibilities dyan. So sa ngayon, ang malaking bagay dito talaga, mukhang widely circulated na itong si Gio Halalo matitrade talaga. Ang tanong na lamang ay kung saang team at kung kailan. Sa tingin ko, hihintayin muna nilang matapos itong finals dahil titignan nila at sisiguraduhin ng Magnolia na lahat na ng teams ay available para kung sakasakali na mayroong mga interested dito kay Gio Halalon ay mai-offer na nila. Ang maliwanag dito sa tingin ko, hindi lang magtatapos to kay Gio Halalon at mayroon pang mga ibang trades na gagawin itong Magnolia Chicken Templados. Okay, ang balita naman natin ngayon dito sa Meralco Ball, syempre, must win na yung laban nila para mag-ma-eliminate at ma-extend to sa Game 7. At ang panawagan doon ng Meralco ay maging patas lang yung tawagan dahil sa paniniwala nila ay parang hindi raw sila tinutulungan o hindi nagiging patas yung mga referee at masyadong pumapabor dito sa Barangay Hinebra. Sinabi rin ng ibang mga fans ng Meralco na mahirap kalaban ng Hinebra dahil palaging 5 versus 8. Konting galaw lang daw nila ay foul trouble na agad yung mga big men nila, hindi raw pinapayagan na hawakan itong si Christian Stan Hardinger. Samantala naman, itong Meralco syempre nararamdaman na niyan yung pressure, lalo na at sa tingin ng karamihan ay baka hindi pa masyadong secure ang posisyon dito nitong si Coach Luigi Trillo. Dahil syempre, kinakailangan nilang ikonsidera yung masasabi natin
na future nito. Tandaan natin ang NLEX, magpapalit ng coach yan. Hindi na dyan babalik si Frankie Lim. So malamang itong si Coach Luigi Trillo, kung malaglag na naman ang Meralco, baka matanggal din sa pwesto. So iyan ngayon ang isa pang pressure dyan. Plus, alam natin na kapag natalo Meralco dito, baka lalong lumaki yung tsansa na itong si Chris Newsome na magiging isang unrestricted free agent ay hindi na babalik dito sa Bolts at baka sa Hinebra pa nga lumipat yan. Sa panig naman ng Hinebra, nakafocus lang si Coach Tim Cone na tapusin na yung serye. Dahil syempre ayaw naman ni Coach Tim Cone na humaba pa to dahil kapag ikaw ay dumaan sa isang mahabang serye, syempre mapapagod yung players mo lalo na at hindi naman malalim ang bench ng Hinebra. Pagkatapos pag nagkataon makakaharap nila San Miguel Beer na napakalalim ng bench. So yan ngayon ang tinitignan nito si Coach Tim Cone na tapusin kaagad-agad itong serye. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero sa tingin ko itong Barangay Hinebra gagawin ng lahat para matapos na itong serye ngayon. At kapag yan ay nangyari, masasabi natin na magkakaroon sila ng magandang laban sa SMB. Sinabi ni Coach Yeng Giao na sa darating na draft ay hahanap sila ng big man na maidadagdag sa kanilang lineup. Nung nag-umpisa itong season na to, ang sabi ng karamihan ay magiging isa sa top contenders ng Rain or Shine dahil meron na silang Twin Towers. Itong si Kit Datu at Luis Villegas. Unfortunately, itong si Luis Villegas na tagalan yung pag-recover niya doon sa kanyang ACL kaya hindi siya nakapaglaro ni isang game nitong buong season. So next season na ang balik nito at hindi pa natin alam kung kailan siya makapaglalaro. Kapag nagkataon magkakaroon ng 6'8 at 6'7 na big men itong Rain or Shine, itong si Datu at itong si Villegas. Of course, nandiyan pa si Boberga at si Santi Santillan. Pero mukhang ang gusto ngayon itong Rain or Shine ay kumuha pa ng isang big man. Of course, depende rin niya kasi kung sino magiging available dahil nakita siguro nitong si Coach Yeng Giao na kung si Kit Datu nahirapan dito kay Junmar Fajardo, baka ganyan din mangyari kahit nandiyan pa si Luis Villegas kaya gusto niya kumuha ng isa pang sentro. Ang problema nga lang, itong mga pigmen ngayon sigurado yan ang magiging top pick sa darating na draft at baka wala nang maabutan itong si Coach Yeng Giao. In any case, meron naman siguro yung makikita dahil alam natin ang specialty ni Coach Yeng. Tignan yung mga players na usually na-overlook ng ibang kupunan pero nagiging mahusay naman. Tignan mo na lang yung lineup ngayon ng Rain or Shine. Ito sila Gian Mamuyak, sila Anton Asisio, sila Jonald Clarito at itong si Adrian Noco. Maka hindi yan masyadong napapansin noong draft day pero nakita natin kung paano maglaro ngayon dito sa Rain or Shine. Yan na ang trademark ni Coach Yeng Giao talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung meron pa makuhang ibang big man na magagamit. Siyempre, bukod dyan, tinitignan din ng Rain or Shine yung wings nila at kung meron pa silang mga guards na pwedeng idagdag. Pero sa ngayon, ang priority talaga ay magkaroon ng isang big man para naman masiguro na sila ay magkakaroon ng isang magandang kompetisyon para dito sa SMC at sa MVP team sa darating na PBA season. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dokusin, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Joanna Villarosa, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Jason Mendoza, Anthony Alon family, Jonel Alagon, Katsakino Dokusin, RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Eduardo Monsales, Roman de la Cruz Agustin, Mix de Sabel, Edwin Carmona Jr., JJ Sibum, Ireneo Salangsang, Malyari Macariñas, John Mike Winky, John Ray Marquisuela, Carl Alarcos, Juan Solegue, Jonald Malyari, Michael D. Binabati din natin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Romeo Conchada, Dexter Domer, Enju at ang iba pa nating mga taga-subaybay.